Hallelujah, praise the Lord. Batas na pagpupuri at pagpasalamat, pagdakila sa ating mahal na Piyos po lamang. Double honor of Alice Estrada Almeida to his beloved wife, Assistant Pastoral Delace Almeida, to their children, ordained preachers, workers, visitors, mga kapatiran, mga kagalang-galang na kapatiran, nandito po tayo ngayon. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Jesus. Ako po'y nabigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng testimony sa aking paglilingkod sa ating mahal na Jesus. Napakabait ang ating mahal na Jesus sa aming buhay dahil una-una po ako ay binago ng ating mahal na Jesus. Mahirap baguhin ang ating sarili bilang isang opisyal ng sundalo, napakaraming mga bisyo, ngunit salamat sa ating mahal na Jesus. Ako po ay tunay na binago ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Una-una po ay tinawag po ako sa ating mahal na Jesus dahil sa aking beloved wife na may sakit po. May sakit na isang toxic goiter, heart failure. Wala nang pag-asa. Sa tingin ko po ay walang pag-asa. Payat na siya. Ngunit po nung makita niya, mapakinggan niya itong gawain ng ating mahal na Jesus sa dako ng Butuan City. At siya po ay nagpabautismo. Then after few months, ako po'y nagpabautismo. At doon po namin nakita ng ating mahal na Jesus dito po sa Jesus Crusade ay tunay, buhay na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Mga kapatiran, napakasarap maglingkod ng tunay na Panginoon dito sa Jesus Crusade. Hallelujah, praise the Lord. Kung may problema ka, wala kang ibang malalapitan, walang ibang tutulong sa'yo, ngunit paglapitan mo ang tunay na Panginoon, tunay na makapangyarihan na Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Andun po ang ating mahal na Diyos, bibigyan ka ng solusyon. Bibigyan ka ng solusyon ng problema. At pagpalain ka ng ating mahal na Jesus. Sa lahat ng iyon, nung ako'y naglingkod sa ating mahal na Jesus, after I fasted for so many days, my beloved wife was totally healed by our Almighty God. Hallelujah, praise the Lord. Unknowingly, ang aking left foot, itong kaliwang pa ako, since I was 14 years old, ako'y may juvenile arthritis na. Ngunit ako, after I fasted for several days, hindi ko na malayan na ako po'y pinagaling na pala ng ating pinakamahal na Jesus. Dati-rati, hindi ko po masuotan ng combat boots itong kaliwang pa ako dahil namamaga ito eh. Minsan, hinihiwaan ko lang po yung itaas ng combat boots ko para makakasya itong paa ko. Pero ngayon, sa awa nating pinakamahal na Jesus, ako po'y tunay na pinagaling ng ating mahal na Jesus. Yung mga beloved kids ko, beloved asawa ko, noong time na yon, pag may mga sakit kami, dinala po namin doon sa gawain sa Butuan City, headed by our preacher, Richard Palmones. Nililihans po yon ng ating mga beloved preachers. Walang gamot, walang anuman. Through prayer, through lihans, through prayer, headed by our Evangelist Estrada Almeida, pinagaling po yung aking mga anak sa ating pinakamahal na Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po, katotoo yung aming mahal na Jesus dito sa Jesus Crusade. Way back
Way back 1999, 20 March, hindi ko po makalimutan yan. Ang inyong abang lingkod, we were then 14 military men. I was then the squad leader. Then nagkaroon po kami ng encounter between the MNLF and our forces, the Armed Forces of the Philippines. Kami po yung nasa front line with our tactical command post nasa likod namin. At almost 7 days, mas mababa lang po ito kasi 7 days lang compared to nangyari ngayon sa Marawi, almost 2 months na. Almost 7 days na firefight between the government forces and the MNLF. Wala kaming cover, kundi mga talahib lang po. Compared to the enemy na nasa ilalim sa ng niyog. Malalaking kahoy at niyog. At ito po yung nangyari noong pang 7 days na. Continuous pa rin yung gera. Then, yung kalaban, massive high-powered firearms yung ginagamit nila against sa amin. Meron silang M23 Grenade Lancer, meron silang 81 mortar, 90 RR. Compare po sa amin na mga assault rifle lang meron kami. Kumbaga M16 lang, Armalite rifle, meron lang kaming ganun M60. So to make it short, ikumpara natin, mas malaki yung mga baril nila. In terms of strength, kunti lang kami, 14 lang kami. Compared to the enemy, almost 100 sila. Pero ito po yung himala ng ating mahal na Jesus. Almost 7 days, hindi po kami natamaan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Mga kapatiran, nasa Siam po kami at the time na mga kapatiran ng sundalo. Nagpupuri sila sa ating mahal na Jesus. Not to mention sa mga kapatiran, nagpupuri. Pero, daming tama sa ponso, kung tawagin namin ponso, yung raincoat. Canteen water, misker, mga tulugan, butas-butas po yun. Pero ito po yung himala nating mahal na Jesus. Bakit po ang lalaki na mga kapatiran, bakit po hindi po sila natamaan? Nang kahit gas-gas man lang na mula sa bala ng MNLF or kalaban ng ating gobyerno dahil po sa kapangyarihan ng ating pinakamahal na Jesus. Ang abang lingkod po nyo ay nasa ground. Ito po yung malaking himala ng ating mahal na Jesus. Nung makita po namin, nung pang 7 days na, makita po namin yung grenade lancer. Actually po mga kapatiran, yung grenade lancer, hindi mo basta-basta makita yan. Straight of sequence, nagre-recoil yan. Pagdating ng yung recoils niya na kung puputok na siya, after 19 seconds, hindi mo makita yan. Pero nung time na yun, dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Jesus, noong papunta ng bala sa amin, yung dilaw na kulay, papunta na sa amin, wala kaming magawa. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng isang sundalo, nakasama ko. Sabi niya, Brother John, anong mangyari sa atin? Sabi ko, huwag ka nang maingay dyan. Diyan na yung bala papunta sa atin, wala tayong ibang gagawin. Kundi magsigaw tayo ng, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Split of seconds, naging ulap na lang ang bala. Hallelujah, praise the Lord! Ganun po, pangyarihan ng ating mahal na Jesus. Hindi pa rin ako kumbinsido sa nangyari, baka akala ko swerte lang yun o tsamba lang. Marahil ang ating mga kababayan, mga kapatiran, tsamba lang yun, Brother John, pag pinikwentuhan mo sila. Isa pa, noong 2007, I was the officer in charge ng isang company na galing po sa Fort Magsaysay sa 7th Infantry Division. Philippine Army. Pinadala po kami doon sa
area ng Hulo-Sulu sa pinuntahan po nating mahal na Evangelist Estrada Almeida. Kung titingnan natin, Hulo-Sulu, from the word Hulo-Sulu itself, kumbaga, napaka-criminal na lugar yan. Napaka-criminal lalo na kung hindi tayo nakapunta sa lugar na yon. Criminal kung pakinggan natin, marinig natin. Totoo naman talaga. Nung dumating kami doon, pagdating namin, wala pang 2 araw, inambus na po yung isang plato namin. Daming patay. Doon nag-reinforce kami, sabi ng battalion commander namin, Lieutenant Ferris, yung isang platoon mo mag-reinforce dahil napindown na po yung galing ng 5th Division, 5th ID, Philippine Army ng Isabela. Kayo po yung mag-reinforce. Immediately nag-reinforce po kami. Walang 300 meters, inambos naman kami ng kalaban. So, ito po yung himala nating mahal na pesos. Bago lang kami sa area, familiarity of the terrain, hindi namin alam yung lugar, mastery of the location of the enemy mobility corridor, hindi po namin alam. Pero ito po yung himala ng ating mahal na pesos. Nung pumutok-putok yung kalaban na rifle grenade nila, sa kalang mga M23, 81 mortars, nagtataka ko mga kapatiran, ang lahat ng tama na mga mortars nila ay doon po sa itaas ng nyug at sa Kabangga, hindi po sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Ang sabi ng isang sundalo ko, Sir, next na bagsak to, pagbababa to, yung lahat ng splinter na mga bala na mortars, sa atin po yan, babagsak. Sabi ko, sige lang, hayaan mo lang yon. Sabi ko, hindi tayo pabayan nating mahal na pa Jesus. Hindi umimik yung mga sundalo ko. Siyempre, lahat naman ang puputok talaga, lahat ng mga objects o sharp nail na tumama sa taas, bababa talaga yan sa baba, hindi pwede siyang bababa sa ground. Pero isang himala sa ating mahal na Jesus. Sa 20 po kami nasa ilalim, kahit gas-gas man lang, hindi po natamaan kami. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Way back 20 March, the same month, ito na yung masasabi ko sa buhay ko, sabi ko, mahal na Panginoon, hanggang dito na lang siguro ako. March 1, sabi ng beloved wife ko, before na-encounter kami noong araw na yun, sabi niya, napaka-miserable yung buhay mo. Mabuti pang maghinto ka na sa serbisyo mo. Ito nga sabi ko, naisip ko rin, hindi mo rin kasi alam ang plano ng ating mahal na Jesus. Ako rin, ayaw kong na mabalik doon sa Hulo-Sulu kasi alam kong napaka-critical na lugar yan. Pagbalik mo dyan, bangkay na or hindi bangkay, wounded ka na or nasa hospital ka na. Surety na lang po kung hindi ka matamaan. Pero napakabait na ating mahal na Jesus kaya lahat ng bagay may purpose yan ginawa ating mahal na Jesus. Nung nangyari yun, we are then almost 27 personnel. Ang kalaban po namin is 150 Abu Sayyaf armed group, complete with heavy equipment o heavy fully armed. Di namin nakalain na yung squad ko nakapasok na pala doon sa main body nila. Nung alauna ng hapon na yon, nakapasok yung main body ko, hindi namin nalaman yan na nakapasok na pala yung main body namin, na paikutan na kami. Tapos nung nagputukan na, patay agad yung squad leader ko. Ulo po yung squad leader ko, naulo po. Tapos, ang daming wounded na tropa ko. Noong alas 4 ng hapon, sabi ng squad leader, first sergeant ko, sabi niya, Sir, malapit na po tayo maubos. Almost 18 na po yung wounded po natin. Siyempre bilang isang tao at isang leader, ako po'y kinabahan. Ako po'y natatakot dahil tao lamang tayo. Ngunit bilang isang leader, pinapakita ko pa rin sa aking mga tropa na ako po'y strong, ngunit I am already weak. Malakas ako, ngunit mahina na po ako. Wala akong ibang tinatawagan. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah.
ang ating mahal na Panginoon po lamang. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, wala akong magawa, hanggang dito na lang siguro yung oras ko. Ngunit kung bigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay ako sa laban na to, I'm very sure na ako'y magpagamit sa iyo habang may buhay, magsiservisyo po ako sa iyo. Totoo po ang ating mahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Totoo po yung ating mahal na Jesus. Totoong-totoo ang ating mahal na Jesus. Napaka-powerful God. He is miraculous God. Lahat ang ating mahal na Panginoon Jesus, mayroon lahat na wala sa tao. Nung dumating na yon, sabi na isang person ko, Sir, anong gagawin natin? Sabi ko, ano ba sir? Sabi niya, tatakbo na ba tayo sir or save your life? Kung ibig sabihin, bahala na kayo sa buhay niyo, that the word that he was saying, yung save your life, kung run for your life. Sabi ko, no. Pag may tatakbo, babariling ko kayo. Pero hanggang doon lang sa bunganga yung sinasabi ko. That is part of psychological operation na just to give moral support sa ng tropa bilang isang leader. Pero napakabait yung ating mahal na Jesus. Ang sabi ko sa kanya, first, sabihin mo lang sa mga tropa, sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Ang sabi ng first sergeant ko, Sir, ano po ba yung hallelujah, praise the Lord? Huwag ka nang maingay dyan. Puntahan mo na yung mga tropa at sabihin mo, hallelujah, praise the Lord, sisigaw tayo. Antayin nyo lang ako na magsigaw. Nung sumigaw ako ng hallelujah, praise the Lord, sabi ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yung first sergeant ko, narinig ko rin na malakas na yung boses niya. Yung mga wounded personnel, mahina na yung pagsigaw nila. Meron nagsabi na, hallelujah, praise the Lord. Parang gano'n na lang yung lumabas sa boses, sa bunganga nila. After 10 minutes of firefight, after 10 minutes of intense fight against the enemy, napakabait ng ating mahal na Jesus. Tumakbo na yung kalaban natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Ganun po yung ating mahal na Jesus. Napakabuti ng ating mahal na Jesus. Hindi lang pala nagpapagaling yung ating mahal na Jesus ng mga sakit sa may sakit. Hindi lang pala nagbigay ng solusyon ng ating mahal na Jesus sa taong may problema na lumalapit sa Kanya. Kahit anong bagay, hihingin mo sa ating mahal na Jesus. Tiyak na bagay ang ating mahal na Jesus. Ibigay sa ating mahal na Jesus, ibigay sa iyo kung ano yung gusto mo. Amen. Hallelujah, praise the Lord. May dalawa pa, kung ako'y papayagan nyo, may dalawa pang testimony po ako. Way back 2014, ako po'y operation officer ng Davao City. Davao City, kilala po nyo yun, lugar ng ating presidente. Ako po'y operation officer ng isang batalyon po doon. Nung yung boundary po ng Marilug, Davao City, then to Bukidnon. Critical po na lugar yon. Ang ginawa po ng ating mga kapatiran na mga NPA, mga brothers NPA, sinunog po nila yung almost 10 heavy equipment. Sinunog po nila yon. Then at the time, sabi ko, mag-reinforce tayo. Kasi kailangan na mabigyan natin ng solusyon yung problema dahil maraming nasunog at saka maraming NPA. Nung pumunta kami doon, 2 6x kami. Araw na araw po yun. 2 6x kami. Pumunta kami. Sumunod sa amin yung mga friendly forces namin na PNP, yung RPSB. RPSB po ng Region 10. Nakasibilyan lang po sila. Nakasibilyan sila ng pick-up, sila kaila. Sumunod sila sa amin after 10 minutes. Ito yung malaking himala nating mahal na Jesus.
Nung kami po'y dumaan sa lugar na yon, 6x6 yung sinakyan namin. Meaning, marked vehicle, klarong-klaro, malayo pa, makita na ang mga karga doon is sundalo. Compare doon sa mga friendly forces namin, na mga police, na naka-pick up lang sila, of course, malayong-malayo, hindi mo ma-identify talaga na ang mga karga doon ay mga sundalo. Kundi, you're expecting na ang mga karga doon is mga civilian lamang. Ngunit nung dumaan sila, sila po yung inambos. Nung inambos sila, daming wounded po nila, hindi po ako natutuwa na may nangyari sa mga friendly forces namin. And of course, pareho namin kasama sa gobyerno yun. Ang punto ko lang doon is yung himala ng ating mahal na Jesus. Kung bakit kamo, ng iyong abang lingkod nakasakay doon sa 6x, bakit hindi po kami inambos? Hindi po kami inambos dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Jesus. Ang tiyak na bagay, sabi nating mahal na Jesus, na walang armas na ginawa ng tao laban sa mga anak ng ating pinakamahal na Jesus. Yun po yung pinaghawakan ko, na ang ating mahal na Jesus dito sa Jesus Crusade ay buhay na buhay. Lastly, way back 2015, dahil bago lang po ako na-sign dito sa Luzon, bago lang po ako na-sign, almost 2 months pa lang. Nung doon sa party ng Toril District, Davao City, maraming lugar dyan na may mga NPAs dahil boundary na po ng Davao Sur yun. In short, mga kapatiran, nung nagkagira isang plato na sundalo namin, maraming wounded, pati yung isang tinente, wounded po yun. Ang sabi ng isang tinente, "Sir, baka hindi na po ako aabutan ng tanghali dahil lost blood na po ako, sir." Ang sabi ko, hindi po makapag-reinforce yung chopper dahil makapal yung pugs, then low ceiling. That is one of weakest point ng chopper natin na hindi pwede siya makalanding. Ang sabi ng isang sundalo, "Sir, kung hindi maibak ang kasamahan namin na opisyal, malamang maraming mamamatay siya at marami pang mapatay dahil doon sa maraming wounded." Sunday yung time na yun. Ako'y tumawag po sa preachers. Sabi ko, "Kuya, kung pwede po, na ipag-free over natin yung mga sundalo ko na wounded. Ano bang purpose mo?" Sabi ko, "Gusto kong ma-withdraw yung mga sundalo para hindi sila mamatay at makapaglanding yung chopper." Sabi niya, "Sige John, mag-pray tayo." Nung nag-pray kami, after 1 hour, nakonta ko po yung piloto. Sabi ko sa piloto, "Captain, pwede na po kayo maka-pick up. Pwede niyang pick upin yung sundalo namin na wounded." Nung ikot-ikot sila doon sa area, nung pag-ikot nila, ang sabi niya, "Sir, hindi po kami maka-landing dahil pag pa rin. Makafal, yung pugs, very foggy, low ceiling, malamang madisgrasya yung chopper natin." So, ang sabi ko, "Sige lang, tatawag ako ulit." After 2 hours na nag-pray po kami, after 2 hours, 3:00 po ng hapon yun. Bumalik yung chopper, sabi ko, "Puntahan niyo ulit." Nung pinuntahan ng chopper, maliwanag na ang ere, maliwanag na maliwanag. In short, na-pick up yung tropa natin, na-pick up ng chopper, at buhay na buhay sila. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ganun po ang ating mahal na Jesus dito sa Jesus Crusade. Lahat ng problema natin, mga sakit, kung mayroon tayo, nandito tayo ngayon sa mga bisita.
subukan po niyo magpabautismo, magdalo sa gawain ng ating mahal na Jesus. Tsak na bagay, makita nyo ang himala sa ating pinakamahal na Jesus. Yun po ang aming mahal na Jesus. Marami po yun. Mayroong pang-apat ako sana na ibigay na testimony sa inyo. Ngunit yung time natin is very limited. Ako'y nagpapasalamat muli sa ating mahal na Jesus na napakabait ang ating mahal na Jesus despite of hindrances, despite of obstacle na hindi ako sana nakapunta rito, ngunit sa kabagan ating mahal na Jesus. Nakapunta ako rito, ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Jesus. Dahil kung wala ang ating mahal na Jesus, siguro hindi niya ako makita ngayon dito. Kaya nagpasalamat ako sa mahal na Jesus ng ating Diyos, Diyos na buhay, buhay na buhay, hallelujah, praise the Lord. Siya pong nagbago sa buhay ko. Dati-rati, pasaway. Alam niyo naman siguro yung karakter ng sundalo, di ba po ba? Alam niyo yung mga karakter po namin. Siguro sa 1,000, mabuti lang kung mayroong 10. O sabihin natin 10%, 100 ng 1,000. Mayroong 100. Siguro kung mayroon man, ako siguro yung una-una binago na ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Lahat po ng kapurihan, pagpasalamat, pagluwalhati, ay sa ating pinakamahal na Jesus lamang. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Batas na pagpupuri o pagpasalamat, pagdakila sa ating mahal na Piyos po lamang. Double honor of Almeida to his